Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan bigla na lamang nag-iba ang aura at kilos ng mga kasama nila Debo at Oren at bigla na lamang silang inatake ng mga ito. Ilang sandali bigla ring nagbago ang mga mata ni Shannon habang tumatawa na parang baliw at sinasabi nitong ang lahat raw ng ito ay para sa Black Magician. Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang sumabog ang paligid. Mura ang agad na sumagi sa isipan ni Debo habang nagtataka kung kinokontrol ba sila ng mga nilalang na tinatawag na Zakham. Nanggotol ang kanyang katawan dahil sa sugat na natamo, at pinipigilan niyang maramdaman ang sakit sa pamamagitan ng pagkakadiin ng kanyang mga ngipin. Hawak niya ang sugat habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid. Sumisigaw si Oren, tinatawag ang kanyang pangalan, galit na sinasabihang huwag na siyang tumunganga at tapusin na nila ang kalaban. Gumising ka, Debo, sigaw ni Oren, yan ay hindi na si Miria. Ngunit ngumiti si Miria, isang ngiting malamig at nakapanlulumong. Nakatuwiran siya sa harap ni Debo, balot ng mahiwagang itim na enerhiya. Napasinghap si Debo, at napasigaw, sinasabing alam niya kung ano iyon. Doon ginamit ni Oren ang kanyang kakayahang tinatawag na adrenaline charge. Inihugot niya ang lahat ng lakas at pinakawalan sa isang marahas na hampas. Bumagsak ang puwersa ng kanyang sandata sa halimaw na nag-anyong puno, at sa isang malakas na pagsabog, naputol ang ilang makakapal nitong sanga. Muling sumumpa si Debo sa kanyang isipan, patuloy na pinipigilan ang panginginig ng katawan. Habang naglalaban si Oren, kumalat pa ang alon ng kanyang kapangyarihan, at muling nanlumo si Debo, isinisisi sa sarili ang lahat ng nangyayari. Sa gitna ng mga guho sa kuweba, nakahandusay ang isa sa kanilang mga kasama, wala ng buhay. Naisip ni Debo, kung hindi niya lamang sila pinangunahan sa lugar na iyon, hindi sana nag-anito ang lahat. Sa isang malakas na sigaw, binaliwala niya ang hapdi at muling tumakbo, papunta sa kaaway na may mukha ng kanyang kaibigan. Lahat ng ito, kasalanan ko, bulong niya, bago itarak ang kanyang halberd kay Miria. Napasuka ito ng dugo, at sa pagitan ng paghingal, nakalabas pa rin si Debo ng mahinang patawad. Ngunit si Miria, kahit sugatan, ay hindi nagpasakop. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Debo, handang umatake. Ngunit sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Debo ang katawan nito, hiniwa ito sa gitna. Sa huling sandali bago siya tuluyang mamatay, iniunat ni Miria ang kanyang kamay, ang mga daliri niya'y marahang dumampi sa pisngi ni Debo. Ngumiti siya, at sa mahinang tinig ay nagpasalamat, "Salamat, Debo. Alagaan mo si Oren," sabay pumikit bilang isang tao, hindi bilang halimaw. Pinipigilan ni Debo ang pag-eject, mariing nakangiwi habang pinipisil ang kanyang mga ngipin, hindi lamang dahil sa kirot ng sugat, kundi pati sa hapding gumugupo sa kanyang isipan. Samantala, patuloy si Oren sa pakikipaglaban sa kanilang pangunahing kalaban, isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang mapanira. Tumalon siya mula sa lupa, lumilipad palapit sa punong halimaw, sabay sigaw, "Ito ba talaga ang katawan mo?" At buong lakas na hinampas ito. Tumama ang kanyang sandata sa katawan ng punong nababalutan ng daan-daang matang nakamasid sa kanila. Sumabog ang lupa sa lakas ng hampas, ngunit mabilis na gumanti ang halimaw, ipinukol nito ang napakalalaking batong kamay patungo kay Oren. Napasinghap siya, nagklik ng dila, at muling nagnitngit, bago umiwas sa gilid. Tumatalon paitaas hanggang tuluyang mapunta sa ibabaw ng dambuhalang estatwa. Sa sandaling iyon, dumating si Debo, malakas ang sigaw, "Oren! Sabay natin itong tapusin." Sa sabay na sigawan ng digmaan, pinag-isa nila ang lakas, paulit-ulit na pinupukpok ang estatwa. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Isa sa mga kamay ng estatwa, na kontrolado ni Zakham, ang humarap kay Debo. Nagtagisan sila ng lakas, at habang pinipigilan ang bigwas ng halimaw,
Sumigaw si Debo, buong galit at kirot, habang nilalabanan ang matinding puwersa. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan silang lahat ni Shannon. Nang makita niyang nasa alanganin si Debo, bigla siyang tumakbo, hawak ang punyal, sabay sigaw. Napakagandang palabas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa kabaliwan, nanginginig sa labis na pagnanasa sa karahasan. Ngunit hindi na siya umabot pa, si Aaron, na agad nakapansin, ay kumilos na parang kidlat, at sa isang malupit na hiwa, pinutol ang katawan ni Shannon. Bumagsak ang malamig niyang bangkay sa sahig ng kuweba. Huminga ng malalim si Aaron at tumingin kay Debo. Isa na lang, sabi niya, tinutukoy ang estatwang kanilang nilalabanan. Ngunit nang muling tumingin si Debo sa halimaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit, hindi pa rin ito bumabagsak? Bulalas niya, biglang lumabo ang kanyang paningin, at isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang ulo. Napasigaw siya, nabitawan ang sandata, at hinawakan ang kanyang sentido, pinipilit pigilan ang sakit na dumadaluyong sa kanyang utak. Debo, sigaw ni Aaron, puno ng kaba. Ikaw rin ba ay nasa ilalim ng impluwensya nito? Hindi ko gusto to. Sigaw ni Debo, halos paos. Aaron, patayin mo ako. Bilasan mo. Ramdam niya ang demonyong kapangyarihan ng puno, dumadaloy sa kanyang isip, unti-unting kinakain ang kanyang diwa. Gawin mo na bago pa ako, ngunit bago pa niya matapos, nilamon siya ng matinding sigaw ng paghihirap. Mariing kumapit si Aaron sa kanyang sandata, nanginginig ang tinig. Patawad, Debo, bulong niya, puno ng pighati. Ngumiti si Debo, bagaman puno ng kirot ang kanyang mga mata. Siguro, ito na nga ang nararapat, naisip niya. Ito ang parusa ko sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Sa huling sandali, naalala niya kung paano siya iniligtas ni Aaron noon mula sa madilim at wasak na lugar. Sa kanyang isip, humingi siya ng tawad sa bawat kasapi ng kanyang koponang nasawi. Bilasan mo na, Aaron, bulong niya sa loob-loob. Ngunit biglang nagdilim ang lahat. Tuluyang pinasok ng puno ang kanyang kamalayan, binubura ang kanyang mga alaala, hanggang sa maabot nito ang pinakamatatamis at pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang bangkay ni Shannon, na nakahandusay sa tabi ni Aaron, ay biglang nagmistulang bangkay ng kanyang sariling kapatid na babae. Nahanap ni Debo ang sarili sa isang ibang lugar, isang espasyo ng guni-guni. Paano? Bulong niya sa isip, nanginginig. Bakit nandito ang kapatid ko? Tanong niya sa takot. Sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong, ano ang nangyari? Sino ang may gawa nito? Habang unti-unting nilalamon ng kabaliwan ang kanyang diwa. Samantala, patuloy na lumalapit si Aaron kay Debo, hanggang sa tuluyan niya itong makita sa kanyang paningin. Ngunit sa isipan ni Debo, isang malupit na pagdududa ang sumiklab. Siya ba ang pumatay sa kapatid ko? Napakuyom siya ng kamao, at sa isang iglap, bumulwak ang galit sa kanyang dibdib. Paanong nagawa niya ito? Nakunat ang noo ni Aaron, at may bigat sa tinig niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Debo, matatapos na rin ito. Ngunit huli na, nilamon na si Debo ng puot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Napasigaw siya, basag ang tinig, paano mong nagawa to sa kapatid ko? Sa sandaling iyon, nagliyab ang kanyang mga mata sa galit, at si Aaron ay napilitang makipaglaban hindi lamang sa halimaw, kundi pati sa sarili niyang dating mag-aaral. Sa kaliwa, umatake ang dambuhalang kamay ng estatwa, sa kanan naman, si Debo na walang balak umatras. Isa itong laban para sa kaligtasan, at bagaman malakas si Aaron, ang puot na bumalot kay Debo ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang halos kapantay ng sa kanya. Higit pa roon, kakampi na ngayon ni Debo ang halimaw. Sa ilang salpukan, biglang umatake si Debo, tinadyakan si Aaron, ngunit nasangga ito ni Aaron gamit ang nanginginig na kamao.
Napairap siya at napaklik ng dila. Ngayon ko lang naintindihan, kung paano nilalason ng halimaw ang isip ng tao, aniya. Sumunod ang walang humpay na sagupaan, mga hampas na naglalabanan sa bawat direksyon, umaalingaw sa buong kuweba. Patuloy ang pag-atake ni Debo, at si Aaron ay minsang sumusugod, minsang umatras, ngunit kailanman ay hindi siya sumuko. Sa isang malakas na hampas, pinakawalan niya ang lakas ng kanyang sandata, at ang alon ng enerhiya ay sumaira sa isa sa mga braso ng halimaw. Mabilis siyang lumipat sa likuran ni Debo, hawak ang kanyang halberd na kumikislap sa malamlam na liwanag. Paglingon ni Debo, nag-aapoy pa rin ang kanyang mga mata sa galit, ngunit hindi na tumigil si Aaron. Iwinasiwas niya ang halberd, pinakawalan ang huling atake. Sa bawat ikot ng kanyang galaw, ang kapangyarihan ng yelo ay bumalot sa halimaw, hanggang sa tuluyang nagyelo ang dambuhalang estatwa, nakapirmi sa gitna ng labanan. Napasadlak si Debo sa gilid, nabitawan ang kanyang sandata. Si Aaron naman ay muling tumulak mula sa sahig, buo ang loob, sabay sigaw, "Tapos ka na, halimaw!" Sa kanyang likuran, nagsimulang mabuo ang anino ng isang napakalaking oso, ang huling kasanayan ni Aaron, final explosion. Itinaas ng oso ang napakalaking kamay nito, ginagaya ang bawat galaw ni Aaron habang sabay silang umabant sa kalaban. Ngunit biglang napansin ni Aaron si Debo, nakaupo ito sa ulo ng estatwa. Sa isang iglap, tumalon ito, dumiretso patungo sa kanya tulad ng isang itim na anino. Hindi, sigaw niya sa isip, ngunit huli na. Mura ang agad niyang sinambit sa kanyang diwa, hanggal. Debo, ngipin niyang nagngit-ngit, alam niyang wala ng atrasan. Ibinalibag ni Aaron pababa ang kanyang halberd, ang huling hampas. Mula rito, sumabog ang isang napakalakas na bagzo ng enerhiya, dumaluyong patungo sa demonyong puno na nakapaloob sa estatwa, winawalis ang lahat ng nasa landas nito, kasama na ang anino ng kanyang dating kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Debo, mahinang bamulong, ano ang nangyari? Umupo siya sa malamig na lupa, naguguluhan, at agad na nagtanong, nasaan si Zakham? Ngumiti si Aaron, isang pagod, ngunit magaan ng ngiti, at dahan-daang sumagot, gising ka na pala, mabuti naman. Nakasandal siya sa isang malaking bato, habang unti-unting kumakalat ang dugo sa paligid niya. Sa gitna ng lahat, nakabaon sa kanyang tiyan ang halberd ni Debo. Sa kabila nito, ngumiti pa rin siya, maamo at payapa, akala ko, aalis na ako nang hindi man lang nakapagpaalam sa'yo. Nang makita ito, natigilan si Debo. Namutla ang kanyang mukha, at biglang napasigaw, Aaron! Nilukob siya ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Inunat niya ang nanginginig na kamay, parang sinusubukang abutin ang isang imahe na baka isang ilusyon lamang. Bakit ganito? Dapat ikaw ang pumatay sa akin, bakit ikaw naman ngayon ang sugatan? Mahinang napatingin si Aaron sa kanya, ang tinig ay kalmadong nagmumula sa gitna ng sakit. Natalo na tayo minsan, 800 taon na ang nakalipas. Kaya ngayon ikaw na dapat ang pumihil sa Black Magician. Napaluhod si Debo sa harapan niya, nakikinig ng may luha sa mga mata. Habang unti-unting humihina si Aaron, nagsalita pa ito, Debo, sa edad mo, ang talento mo ay walang kapantay. Hindi makapaniwala si Debo, ang kanyang mga luhay tuluyang bumagsak, habang pinagmamasdan kung paanong unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang guro. Hindi ko kayang maging tulad mo, mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti lamang si Aaron, marahan, puno ng pagmamahal. Ngayon, ikaw na ang bahala sa mundo ng Maple. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang bitik ang lumitaw sa bundok dulot ng labis na labanan. Mula roon, tumagos ang mga sinag ng araw, banayad na liwanag na tumatanglaw sa madilim na kuweba, tila basbas ng langit sa huling sandali ni Aaron.
Tiwala ako sa iyo, Debo, bulong ni Oren, ang tinig niya'y unti-unting humihina. Ikaw, ang tanging mag-aaral ko. Ipikit na ang kanyang mga mata. Pagod na ako, hayaan mo muna akong magpahinga. Nang kaunti, dahan daw ang naglaho ang kanyang ulirat, ang tinig niya'y parang hangin na unti-unting naglalaho sa kawalan. Oren, gising ka. Pakiusap ni Debo, nanginginig ang boses, halos hindi na makahinga. Ngunit tanging pangalan lamang niya ang nasambit ni Oren bago tuluyang tumigil ang lahat. At sa sandaling iyon, parang nawala ang kulay sa mundo. Naramdaman ni Debo na siya'y naiwang nag-iisa, parang naligaw sa isang landas na balot ng walang hanggang lamig at nagyayelong hangin. Tumayo siya, mabigat ang bawat hinga, at napagtanto, sa mundong walang Oren, wala nang lugar para sa kanya. Isa itong impyernong walang apoy, kundi puro pag-iisa. Hindi na niya natagpuan ang bagong dahilan upang mabuhay. Hindi rin niya nagawang bayaran ang mga kasalaan ng kanyang tinaglay, o tuparin ang mga huling hiling ng mga mahal niya. Muli siyang humarap sa kasamaan, mag-isa, pagod, sugatan, at walang direksyon. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bangis ng halimaw. Sa isang matinding pagsabog, nilamon siya ng liwanag at anino. At mula roon, naglaho si Debo, tuluyang binitawan ang mundong minsan niyang pinrotektahan. Ang kanyang nakaraan, doon na rin natapos. Sa kasalukuyan, dahan daw ang iminulat ni Debo ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame habang nakahiga pa sa kama. Para bang kagigising lang mula sa isang napakahabang panaginip. Ngunit sa panahong ito, buhay pa ang kanyang kapatid na babae, ang kapatid na minsan nang namatay sa nakaraang buhay niya. Pagbangon niya, narinig niya agad ang tinig ng kapatid, puno ng gulat at tuwa. "Kuya, gising ka na pala," sabi nito. "Akala ko hindi ka na madyay gising, ang tagal mong walang malay." Habang nagsasalita, abala siya sa mga gawaing bahay, may daladalang mga labahin sa kamay. "Teka, naginip ka ba ng masama?" Tanong nito, medyo nag-aalala. "Naririnig kasi kitang nagsasalita habang natutulog." Napakamot si Debo sa batok, naguguluhan. Bangungot. Wala akong maalala," sagot niya, may halong pagtataka. Iniwan ng kapatid ang mga bitbit niyang damit sa kwarto ni Debo at lumakad papunta sa pintuan nang marinig ang katok. "Sino naman to?" Wala namang nagsabi na may darating, bulong niya habang binubuksan ang pinto. Pagdilat niya, napangiti siya. "Kuya, halika, may bisita ka." Masiglang tawag niya pabalik. Napakunot noo si Debo. "Ha? May bisita?" Tanong niyang tila tamad pa ring bumangon. Sa wakas ay tumayo rin siya, nag-inat, at lumakad papunta sa pinto, bahagyang nakasandal sa door frame habang nakapasok ang isang kamay sa bulsa ng pantalon. Sa labas, nakatayo si Palm, nakasandal sa pader, nakahalukip-kap, seryoso ang tingin. Pagkakita kay Debo, diretsahan niyang sabi, "Debo, kailangan nating magmadali. Maghanda ka na." Napakunot ang noo ni Debo. "Hindi ka ba nagpapahinga man lang?" Tanong niya, bahagyang napapailing. Sumagot si Palm, kalmado pero matalim, "Ano bang ginagawa niyo buong panahong ito?" Napabuntong hininga si Debo. "Ayan ka na naman, Palm. Classic mo na yan." Tumaas ang kilay niya. "Nagbago ba mga plano natin?" Umiling si Palm, diretso ang sagot, "Hindi. Pero kailangan mong tulungan ako, pahiram ng 200,000 meso." Napamulagat si Debo. "Ha? Ano? Huwag mong asahan yan. Hindi ko gagawin yun kahit kailan." At doon, nagsimula na naman ang mahabang araw para kay Debo, isang araw na tila binubura ng tadhana ang hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Hanggang dito na muna lamang ang ating video. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating video.
At sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe upang laging updated sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat sa panunood.